So ngayon guys, no, gagawa tayo ng ng alternative feeds para sa ating hayop, di ba, or sa alaga nating manok. Kasi sobrang mahal nga ng ng commercial feeds ngayon. So kukuha lang ako ng mga pananim, no, na pwede nating alternative or pwede nating ipalit sa mga commercial feeds na ipakain natin sa ating mga manok. Kasi sa sobrang mahal ng feeds, di ba, mabigat sa bulsa na, tapos hina pa ng pasok ng income, lalo na kapag ikaw nagninegosyo ng ng free range chicken, yung mga ganun, yung nag-aalaga ka ng manok tapos ibibenta mo. Okay lang sana kung malakas yung benta mo, di ba? So maintain ka lang sa sa commercial feeds. Pero kung hindi ka naman masyadong kumikita doon sa pag-aalaga mo, malulugi ka talaga. Kasi bili ka ng bili ng gastos ka ng gastos, tapos walang balik, no? So nandito po tayo ngayon sa tanim natin na Madre de Agua, guys. Alam ko marami ng pamilyar dito, no, sa Madre de Agua na to. So dito bago lang natin to kinunan, no? So doon tayo sa kabila, guys. Marami na kasi akong tinanim. So far pwede na siya i-harvest. So sobrang na ito, kapal ng damo. Hindi na na-maintain yung area, guys. Noon kasi ang linis ito kasi talaga hinagbasan namin. Pero ngayon na. So ito, no, Madre de Agua. So medyo malaki na. Actually naputol na to, pinutol na to para hindi masyadong hahaba. So babawasan natin para gawin nating alternative na pakain sa ating mga manok. So yung style ko ngayon, guys, no, kasi pwede kasi itong ipakain raw. Pwede na hindi process. Pakain mo lang directly, pagkuha mo direct mo na pakain sa manok. Pwede rin, guys, no. Ito mga tinanim ko to, guys. Nilagay ko dyan sa sa gilid ng bakod. Akalain mo, no, mapakanibangan ko na. So ayan, no, sa mga viewers natin, kung gusto nyo ng alternatibong pakain sa mga manok or sa mga hayop nyo, ito po, Madre de Agua. Napakaganda po nito. Trending na rin to, no, sa sa ibang mga channel, sa ibang mga farmers, sa mga racers o mga chicken racers, or sa mga mga nag-aalaga ng manok. Matawag sa kanila doon, di ba? So ayan. Kinuha ko na yung mga dahon, guys, kasi kapag hindi naman to babawasan, hahaba sila, so mahirapan ka nang kumuha. So dapat na maintain mo yung pagtitrim nila na hindi sila masyadong lalaki. Yun yung para sa akin. Yung iba kasi pinapahaba nila kasi daw binibenta nila yung yung cuttings, no? Cuttings ng Madre de Agua. Ayun, inubos ko na. Matibay naman yan, guys, no? Susubo ulit, no? Mabilis naman tumubo yan. So ayan. So damihan ko na, guys, no? Hanap pa tayo sa kabila kasi gusto ko talaga yung isahan lang. Kasi ito, guys, may ipaprocess ko pa to. Ipi-ferment ko pala to, guys, na siguro isang week, no? Maganda kasi daw, sabi nila, sabi na rin sa mga may alam talaga, na maganda mag-ferment, no, ng pakain. Kasi meron daw during the process daw, meron daw mamumuong good bacteria, which is napakaganda daw ipakain sa mga alaga nating hayop. So kaya ipi-ferment natin, guys. Dito pinakapal ko pa siya, guys, no, pero pwede natin itong bawasan. Ito.
Tapos nandun pa sa may creek, puntahan natin. Ito, pero parang bago ko lang pala ito na ano guys, naputulan. So hindi na lang muna natin ito gagalawin dito, no, kasi bago ko lang pala ito nakuhaan ng ano, mga sanga. So ayun, medyo marami na ba ngayon yung nakalikom natin ng mga Madre de Agua. Siguro dadagdagan na lang natin sa kabila kasi mayroon pa sa kabila eh. So ayun na nga guys, no, nandito na tayo sa ano, sa creek kung saan nakita ko yung ano, yung wild na Madre de Agua. Kumbaga hindi siya sinadyang tinanim, naanod lang siguro ng baha, tapos tumubo siya dito. So ito, at saka meron pa doon. Ayan. So kunti lang, no, so kunti lang yung makukuha natin. So alam nyo ba na yung kinuhaan ko kanina, dito rin yun galing. So kumuha ako noon, tapos tinanim ko lang. So ayun, medyo marami-rami na sila, siguro around nasa 25 pieces na siguro yung plants na Madre de Agua yung naitanim ko. So dadagdagan pa natin yun, no. Nagtanim ako ng marami talaga, as many as I can, kasi sobrang laki po talaga ng ambag, no, sa isang farmer itong halaman na ito, kasi isang magandang alternatibong pakain talaga ito sa mga hayop. Napakaganda po, no? Sobrang laking protina ang makukuha ng mga hayop natin dito. So ito, no, kukunin na natin to. Konti lang guys, no, siguro may kumuha na rin dito. Sobrang dami to noon eh. So madali lang magpatubo ng Madre de Agua guys, no. Siguro later papakita ko rin, kasi ang mga stem nito guys, itatanim ko rin mga stems. Tsaka pala, no, meron din nag-order sa akin 25 pieces, no, na ano, Madre de Agua seedlings, no. Seedlings ba tawag doon pag ano, pag stem yung tinanim. Basta yung ano na, no, yung may tubo, may ugat na, yung tumutubo na. Oo, may nag-ano sa akin. So kaya kailangan kong i-prepare. So kaya isa rin sa purpose ngayon kung bakit kumuha ko ng Madre de Agua, at the same time gumawa ako ng alternative feeds, kasi yung stem nito gagawin ipapatubo, kasi may gustong bumili, di ba? So alam mo, no, hindi mo akalain na dito sa wild, may makikita kang tanim na pwedeng mapagkakitaan. At the same time, no, pwede mo ring magamit na pakain sa mga hayop mo. So yun lamang guys, no. So mamaya, no, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin yung ano, yung alternatibong feeds ko. Ano lang yun, sariling ano lang, experimental lang yun, no. Sariling ano ko lang gawa-gawa. So disclaimer lang, kung gusto niyo gumawa sa inyo, so do it on your own risk po, or kaya mag-consult po kayo sa mga eksperto na mga veterinaryo. So yun lamang guys, no. So cut na natin yung video, tapos mamaya atin na to ipaprocess, no. So abangan nyo guys. So ayun na nga guys, no, sisimulan ko po sa pagtatadtad ng ating Madre de Agua. So ipa-fast forward ko lang guys, no, kasi medyo matagal na tapos yung pagtatadtad ko ng Madre de Agua.
Ito na pa yung ano natin, no? Yung kinuha natin kanina na madidi-agwa, at saka kumuha na rin po ako ng malunggay. Nilagyan ko po ng malunggay guys, no? Kasi daw sabi nila maganda daw to sa mga nagpapaitlog, no? Sa mga inahin natin ng mga manok, o di kaya kung ipapakain natin sa pato, pwede rin. So maganda daw to, no? So sinubukan ko lang, no? First time ko po itong gawin na mixture. So kung gagayahin nyo man, so do it on your own risk na lang po, kasi po wala po itong proper proper measures, no, sa mixture natin. So tansya-tansya lang po. So ngayon ipapasok natin dun sa ating sisidlan ito. So diyan natin ipapasok guys, para simulan yung mixture natin. So tara. So nilagay ko na kaagad yung mga dahon, no, kasi baka kakainin ng mga pato. Kasi ngayon kukuha pa ako ng nyog, tapos ihalo natin diyan, no. Isasama natin nyog. At least dalawa, no. Dalawang nyog, tapos ipakagod natin guys. So balikan na lang natin guys, no. So yan na nga guys, no. Ihalo natin yung nyog. Nagpakagod ako ng nyug guys. So ito na. May mga pato guys. So ito na. Bali dalawang nyug to. So ihalo lang natin dito. Susunod yung ahok. Molasses.
So, subukan nating lagyan ng ano, King's Vita. So, this is experimental only guys, no? So, meron tayong King's Vita. Kasi nabili ko to. Tapos walang gamit. So, lagyan na lang natin.